Good day, everyone. Our topic for today is about cybersecurity issues. My name is Clarence Alvento, and I am the first reporter of this group. And my group mates are Mr. Carl Ipilan and Mr. Rodel Canunan. The objective of our presentation is to educate on how to protect computer operating systems, networks, and data from cyber attacks, and explain strategies to prevent the spread of worms, viruses, and computer systems, and also emphasize the importance of secure storage access control and prevention of unauthorized processing, transfer, or deletion of data. So let's start with the cyber threats. A cyber threat is a malicious act that seeks to steal or damage data or disrupt digital networks or systems. So coming from the word itself, it refers to malicious activities or risks na related online o sa mga computers. No? Cyber threats can be categorized into three main types. So first is intentional threats. Ito yung intentional o may purpose na sirain yung computer o magnakaw ng mga personal na information ng biktima. Example nito is, ayan, no, malware, phishing, unauthorized access to someone's accounts, etc. Next is unintentional threats. Ito naman yung hindi talaga sinasadya. Pwedeng human errors lang, such as forgetting to update the firewall or antivirus software, making the systems more vulnerable. And the last one is natural threats. Ito yung natural disasters like floods, earthquakes, and storms, etc. Yung mga disasters na to can also damage the data. No? Spam. Spam is the electronic equivalent of junk mail that arrives on your doormat or in your post box. However, spam is more than just an annoying, no? Siguro naman aware tayo dito sa mga spam na to, no? Sa ganitong klaseng email or messages na sinesend ng mga spammers in a mass quantity to get your attention. Examples nito is yung mga promotion products or services, no? To avoid this, try to buying premium accounts, no? Para may iwas yung mga ads na karot. Next naman is scammers. Alam naman na siguro natin lahat to, no? O yung iba naranasan na. So, ito yung mga taong manloloko na gagawin ng lahat para mapaniwala o yung mga biktima. Mapaniwala ka o yung mga biktima nila. So, paano nga ba natin ito maiwasan? Meron akong nakuha na ilang tips para maiwasan ito, no? First is to the get rich quick mentality. Siguro naman ay may mga padala ko sa inyo o may nakita na kayong online opportunity na nangako sa iyo na kita ka ng 20,000 pesos kada araw o tapos sabi babalik agad punan mo sa isang linggo magiging milyonaryo ka. Ganun. At bilang isang tao na yumaman, na gusto yumaman, syempre ito ka agad masisilaw sa mga ganung pangakon. Tapos mag-i-invest ka at ang ending, maloloko ka. Kaya dapat iwasan yung ganitong klase ng mindset. Yayaman ka agad ng walang effort, no? Kasi pag yaman, nakadepende yan sa pagsisikap mo. Next tips is dapat mag-research ka muna o i-double check mo yung totoo ba yung mga nakikita mo through internet, no? Okay, next. Phishing is a form of fraud in which an attacker masquerades as a reputable entity or person in email or other forms of communication. Phishing attacks often involve fraudulent emails and messages or appear to be from trusted sources like banks, social media platforms, or government agencies. Madalas na laman ng mga ganitong message is links to fake websites or malicious attachments, no? Share ko lang yung nangyari sa kamag-anak ko na nag-transfer dapat siya ng pera na yung galing sa bank account niya. Naghihintay lang siya ng message from the bank and sakto naman itong phishing message na nag-appear sa email niya. So, nag-login siya doon at walang nagdududa syempre kasi nag-expect din siya ng email from that bank. So, ang ending, nakuha yung pera niya at
To avoid this kind of mistakes, always double check yung login ka ng login. Okay? So, what is the difference between spam and phishing nga ba, no? Basically, yung spam is a type of messages na madalas nating nakikita. Minsan, nakakainis kasi palaging lumalabas like ads. While yung phishing naman is yung mga cyber criminals na nag-email o nag-message at nagpapanggap na galing sila sa legit company or organization para makapangloko lang ng tao, no? So, to avoid these threats, keep your software updated, beware of phishing, use antivirus software, kumare, back up your data and educate yourself, syempre, no? Ilan lamang yan sa mga tips para maiwasan yung mga ganitong klase na cyber threats. So good afternoon guys, good afternoon sir. Hacking. Hacking is the act of identifying and then exploiting weaknesses in a computer system or a network, usually to gain unauthorized access to personal or organizational data. Hacking is not always a malicious activity, but the term has mostly negative connotation to its association with cybercrime. So, ang hacking ay isang act ng pag-identify kung saan ano yung weaknesses ng isang computer or system na pwede maging cause ng pag-hacking. So, pagkukuha niya ng information or mga bank account. So, hindi naman porke hacker or hacking ay masama na. Marami rin namang hacker na mga mababait, mga nagtatrabaho sa mga company or negosyo. Nagiging masama lang ng mga hacker dahil nasasama sila sa mga cybercrime. Yun. Next. So, what damage can hacker do? So, first, steal your money, open credit card, and bank account. Gaya ng sinabi ko, oras na maak yung bank account mo, personal information account mo, businesses mo, kukunin ng mga hacker yan. Siyempre, yung pera mo, yung mga savings mo, and etc. So, next, sell your information to other who will use it for malicious purposes. So, ito naman yung mga hacker na nakakuha ng mga privacy information tungkol sa'yo na hindi dapat makita sa publiko, na dapat ikaw lang, like pictures, videos. Pwede nila ito ibenta sa ibang tao na may mga gusto nito, pagkakitaan nila. Yun. So, next, make purchases on your behalf. So, gaya nga ng parang yung unang kong sinabi, pero ito ay paggagastos rin nila. So, gagastos nila yung pera mo, yung behalf ng savings mo or pera mo. Yun. So, next, delete or damage important files in your computer. So, oras na maak ng hacker yung computer or system mo, is either pwede nila itong i-delete yung mga important information tungkol sa iyo or sa mga businesses mo in etc. Or pwede nila ito lagyan ng damage, lagyan nila ng viruses like trojans etc. So next, obtain sensitive personal information and share it or threaten to share it to publicly. So ito na yung pag-share niya ng mga information tungkol sa iyo na private, na dapat ikaw lang nakita. Siyempre, nakaka makukuha niya information about sa'yo na pwede maging cause na i-threaten ka niya, like i-blackmail, ganun. Papabayarin ka niya para hindi mo niya i-post yung mga privacy mong pictures, videos, etc. Okay, next. Try mo next. Yan. Ethical hacking is a process of detecting vulnerabilities in an application, system, or organization. Infrastructure that an attacker can use to exploit an individual or organization. They use this process to prevent cyber attacks and security breaches by lawfully hacking into the system and looking for the weak points. So, ethical hacking, ito yung mga sinasabi kong white hat hackers na kung saan yung mga nagtatrabaho sa mga companies, mga businesses owners, mga ganun. So sila yung mga nagde-detect ng mga weaknesses points ng isang system or computer na kung saan pwede nila itong i-prevent para hindi ma-hack ng mga black hat hackers. Ayun.
Next. So we have here three types of hackers. So the first is white hat hacker, next is the black hat hacker, and the last is the gray hat hacker. So the white hat hacker. Gaya nga sinabi ko nung sa ethical hacker, um, ang white hat hacker, sila yung mga nagtatrabaho sa mga companies, mga businesses na kung saan tinitignan nila mga weaknesses points ng isang system or computer para ma-prevent ang pag-hack ng isang black hat hacker. Ayun mga trabaho nila. So, next is the black hat hacker. Ito na talaga yung mga criminal sa mga hacker. Na ano talaga sa mga cybercrime. Isa talaga yung literal na hacker. Sila yung mga nagnanakaw ng mga account, information about sa'yo, kung ba-black hack ng isang blackmail ng isang tao. And ayun, marami pang iba. So ito naman the gray hat hacker. Ito naman yung kumbaga ito naman yung white and black hacker. So sila yung parang open lang sa dalawa. Kumbaga papasukin nila isang system, unauthorized to, hindi alam to ng isang owner ng isang computer. And titignan nila yung mga weaknesses points. So hindi nila kukunin yung information ng isang personal o business o company. Sasabihin lang nila ito sa owner na ganito, may weaknesses yung system mo, kailangan mong patibayin. And then dun sila kumikita. Pwede sila kumita sa mga ganun. Kumbaga concern sila sa mga ganun ring individual. So white hacker dahil hindi sila nang-i-steal ng mga information. Black hacker dahil nangangak sila ng unauthorized, hindi sila nagpapaalam. Pero hindi sila nangunguha ng information. Kumbaga, concerns lang sila sa mga bagay na may weaknesses yung isang system. Then sinasabi nila sa owner. Dun, pwede sila magkapera. Doon sila kumikita. Thank you. Ngayon class, pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang worm. A worm virus refers to a malicious program that replicates itself, automatically spreading to a network. In this definition of computer worms, the worm virus exploits vulnerabilities in your security software to steal sensitive information. Install backdoors that can be used to access the system, corrupt files, and do other kind of harm. Ang worm daw ay isang mapanirang program sa computer na nagpapadala ng mga kopya ng sarili nito sa ibang mga computer sa pamamagitan ng isang network. Pag nakapasok na ito sa iyong network, meron siyang chance na makurap ang mga files mo, kaya masyadong mahirap pag naka-encounter ka ng ganitong klaseng virus. Ngayon pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang virus. A virus is a malicious executable code attached to another executable file which can be harmless or can modify or delete data. Viruses are often attached or concealed in shared or downloaded files, both executable files or program that run script and non-executable files such as Word document or an image file. Ang virus daw ay isang mapanganib na program sa computer na may kakayahang kopyahin ang sarili nito at pumasok sa isang computer. Kaya rin nito magtago ng virus sa mga na-download mo na files. Example, nag-download ka ng isang zip file. Pagka-extract mo ng file na yon, hindi mo alam na doon na pala nakatago yung virus na yon at kakalat na ito sa iyong computer. Meron din tayong 3 major types of computer viruses. Ito ang microviruses, boot record infector, at file infectors. Alamin natin kung ano nga ba ang mga ito. Una ay ang microvirus. Microvirus is a computer virus written in the same microlanguage used to create software programs such as Microsoft Excel or a Word document. Pangalawa naman ay ang boot sector virus. Boot sector virus is a type of virus that explicitly target and contaminates a specific physical segment containing essential information of the computer required to properly run the operating system for startups and to operate initial functions.
Ang pangatlo naman ay ang file-infecting viruses. Ito ay generally copy their code onto executable program such as .com and .exe files. Okay, good morning ulit class. Ngayon naman, sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang mga worm prevention mula sa company ng Kaspersky. Number 1. Based on Kaspersky, operating system and program must be up to date. So, kapag updated daw yung operating system mo at mga programs, mas maliliit ang chance na makapasok ang mga ganitong klaseng worm viruses sa iyong unit. Number 2. You have to install antivirus and firewall. Ayun nga, kung updated nga yung ano mo, yung system mo, kung wala ka namang antivirus, meron maliit na chance na makapasok ang virus pa rin dun sa yung device. So, you need talaga na mag-download ng antivirus and firewall. Example na lang ng antivirus na app ay ang Sophos Home. Isang app to na nagde-detect mismo ng worm na nakapasok na doon sa iyong device at bigla na lang itong ma-scan niya at tatanggalin niya ng automatically. Number 3 naman, avoid clicking links from unknown apps and website. Ito ay number 1 ng common sa halos lahat naman kasi minsan may mga links sa'yo na kunwari you win mga bla 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 ganon, may mga message na pag inopen mo ito, mananalo ka ng mga ganyan-ganyan price. Saka lang natin, pag may nakita tayong mga gantong link, i-delete na lang natin at huwag na natin pindutin. Okay class, ngayon pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang mga hack prevention tips mula sa company ng Forbes. Number 1, change your password regularly. It is wise for organization to have a password policy that requires employees to change their password regularly. Password should also be unique for each account. So kung gagawa ka ng ng account mo, kailangan mayroon kayong mga unique password. Kasi kung pare-pares kayo ng gagawing password, may chance na mabuksan ng kasamahan mo yung account mo. So kung gagamit ka naman ng ng kakaibang password, mas magandang merong uppercase tsaka lowercase na letter tapos samahan mo na rin ng number. Mas maganda rin na merong at least 12 items, 'yon, ganun. Number 2, use multi-factor authentication. The best way to keep your company safe from cyber attack is to have some employees use multi-factor authentication. In other words, new sign-in required a phone, email, or code verification before account information is provided. Use this strategy to stop hackers in their tracks since it's unlikely that they will have access to the secondary device. So kung parang siya parang bago ka nga makapasok, bago mo ma-open ang account mo, may mga lalabas pa na OTP or pins dun sa nakalink mo ng account. So parang ito yung pinaka-secondary password mo para hindi mabuksan agad yung iyong account. Number 3, use a password management tool. A password management tool can help you boost the security on your website or plugin that use. Okay, number 3, use a password management tool. A password manager is a technology tool that helps internet users create, save, manage, and use password across different online services. Many online services require a username and password to create an account and gain access to a specific na service. Ang mga example ng mga password management tools are LastPass, iPassword, Dashlane, Bitwarden, Roboform, KeePass, and Keeper. Marami pang mga tips na makakatulong upang ma-prevent natin ang pag-hacking. Kagaya na lang ng be vigilant against phishing, manage your digital footprint, keep your device and software up to date kagaya nung sa worm. Tapos avoid questionable website. Tapos turn off features you don't need. Mga hindi naman kailangan na or di naman mga ginagamit sa masyado sa computer, i-turn off na lang natin. Kasi baka maging ayun pa yung maging dahilan upang mapasok ng pag-hack sa ating system. Tapos, don't access personal or financial data with public Wi-Fi. And
And the last is use a good quality antivirus. Yun lang po. Maraming salamat.